Muli magandang araw, Pilipinas. Ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Sec Jing Parasek. Magandang araw sa iyo. Magandang araw, Paring Eli. Magandang araw muli sa ating mga mahal na kababayan na hirap pa rin dahil sa kabulustugan nitong gobyerno na ito. At dahil sa kahirapan ng taong bayan, everything is topsy-turvy. Everything is economically difficult for every Filipino. Ang laki-laki ng perang nawala, nilustay at pinagnanakaw. At sinasabi ni Saldico, ang mastermind ay itong bangag na Pangulo. Sinasabi niya, nagpa-insert ng 100 bilyon na piso. Tapos nag-deliver siya ng... So in the midst, sa gitna nito lahat, nakaguluhan, nakahirapan, at kawawa ang mga Pilipino. Ang inaatupag yung 125 million na confidential funds. Na yun ang basihan at saka yung SALN na 88 million or 86 million lang na SALN na net worth kumpara dito sa kay Ping Lacson na 250. Sino bang may karapatan na mas malaki dapat ang SALN? Si Sara, tagal na mayor yan. Pero hindi nila iniimbestigahan si Lacson. Bakit nakuha niya yung ganong kalaking pera? Bakit hindi nila iniimbestigahan yung mga ibang congressman, senator? Na nangkalin ng SALN. Why is it the vice president is singled out? So ito po mga kababayan, totoo na nagkaroon ng botohan sa House of Representatives. They got 155 votes, pero the battleground, as I always been saying, is now the Senate. Paring Eli. So, ilatag mo yung gusto mong sabihin. Kahit 255 daw dyan sa House, pero dito ay yung impeachment, nagkumbina, no? Impeachment court, nagkumbina ang Senado. At dito nawala yung mga naunang mga agam-agam at yung mga kung ano-ano mga pinagsasabi na kaya rin nagpalit ng liderato ang Senado at pinalitan si Tito Soto ni Senator Alan Peter Cayetano para raw wag matuloy impeachment. Ito nagkumbina kaagad. Tapos itong mga bayaran na mainstream media, wala kang maririnig. Puro sinasabi matatanggal si Cayetano. Mayroon na daw nag-usap-usap ng mga nagko-cross party line. All the disinformation by this mainstream media. Kasi yung mga cronies na mga may-ari niyan ay talagang they are making or raking it in under this administration. Mayroon isa dyan, dating tao ni Noynoy Aquino, ni Abnoy, na nagtayo ng isang channel. At siyempre ang alam na nasa likod niyan ay isang mayaman na crony. So talagang matindi ang kanilang paninira kay Alan Cayetano. Hindi nila akalain na magkaroon ng palitan sa Senate leadership. So ngayon, they are giving so much misinformation, disinformation. Parang kinukondisyon nila ang taong bayan na magkaroon ng palitan. Pero mukhang I should congratulate the Brave 13 na matatag sila at yung pinapairal na fake news ng mga media, mainstream media ay walang saysay kasi tuloy-tuloy ang liderato at majority membership nitong bagong mayorya diyan sa Senado. Pero dito ay pilit pa rin, no, na nung isang linggo kasi nagpalit ng liderato. Tapos kahapon, Lunes, meron namang umuugong-ugong, pero hindi nagtagumpay. Pero may mga talagang parang totoo na panggigipit isa na lang ehemplo yung lumabas din Tiempo, kinasuhan na agad, lumabas na yung kaso laban kay Senator Jinggoy. So talagang medyo ano ba ito? Parang pinipressure? Well, maski makulong pa lahat yan. Makulong yung Jinggoy, makulong yung
Joel or sino pa dyan, Chis Escudero, hindi pa rin nila makukuha yung 13. Di ba? Tsaka yung yung pati sa botohan, Sec Jing, 16 pa rin, no? 16 pa din. Magic 16, Out 2/3. of 24, you need 16 votes to convict Sara Duterte. Out of 13 votes, you can now declare all seats vacant. 11 lang sila eh. Unless may bumalik ka doon. Pero may sinasabi nga si Senator Camille Villar na yung maghuhudas mas matindi pa kay Judas. Oo nga eh. Dito sa 13. Oo nga. Nagtataka ako dito kay Big Subiri. Ginagago na nga siya dyan sa isang babae na satanas dyan sa tabi-tabi ng Pasig River. Iiyak-iyak siya. He is showing his weakness eh. I never thought that this guy, kaibigan natin ito, nakasama ko rin ito sa House of Representatives. Magka-ano kami. Very good ang aming rapport. Being, he was the chairman of the Committee on Franchise. I was a vice chairman. Marami kaming mga ugnayan in the course of, approving franchises. Akala ko matatag. Matatag ang loob nito. Hindi ko alam kung ano talagang dahilan kung bakit siya sinipa sa Senate at iiyak-iyak pa siya. Tapos ngayon, doon pa rin. Bakit? May personal ba silang away ni Senator Cayetano na isakripisyo niya yung personal dignidad niya para dito sa kabilang But that's neither here nor there. Anyway, nandyan na yung impeachment court, tinatag na, at hindi napalitan yung 13 na majority, tuloy-tuloy na yan. Pero, whether they will tackle the substance of the articles of impeachment or not, parang expect technicalities na i-raise dyan. So, ibinabanggit mo ang mga technicalidad na yan. So, mas makabubuti para sa taong bayan na ang presiding officer at yung Senate abogado. President, Hindi yung one ball estudyante ng one ball university. So, napaganda itong pagpapalit ng liderato. Yes, because Alan is a competent lawyer. He knows, kasi suppletory dyan ang rules of court in terms of paano mo ngayon i-determine yung admissibility of evidence. Hindi naman naintindihan ni Soto yung word na admissibility. Paano niya i-determine yung argument nitong lawyers ni Vice President Sara? Sabihin niya, inadmissible in evidence yung sinabit nyo na it was forced into the office through a subpoena, a subpoena duces tecum, which was not related to the complaint. So paano nagkaroon ng ebidensya na wala naman sa complaint, pero pinasok diyan sa So for sure the lawyers of the Vice President will raise an issue of that's not admissible. That's not part of the complaint. Yung issue naman ng violation na of course the lawyers have raised the issue, di ba? Paring Eli. Nasa pending ngayon sa Korte Suprema yung sinabi nilang mga maniobra ng Committee on Justice. Hindi pa na-desisyonan yan. Wala pa. So, technicality diyan, pwede nilang sabihin let's hold it in abeyance muna itong hearing until the Supreme Court will decide. No? Prejudicial question, di ba? Or without discussing the Supreme Court, they can raise it technically dito sa impeachment court. The impeachment court can decide. Sabihin ng lawyer niya, ito pong ginawa ng Committee on Justice we will ask the impeachment court to rule. I-rule ninyo itong issue na nire-raise namin. Tsaka maganda rin yung Sec Jig, yung mga magsisilbing prosecutor,
Ngayon, dahil si Senator Alan Peter Cayetano ang mangunguna dyan, pwede niya ng questionin yung naging proceedings, pati gigisayin sila kasi, Precisely, yun ang point ko. kasi nga, tama nga, yung binabanggit mo kasi noon, kampante sila ng si Tito Soto Kakampi, paano Kasi ngayon yan? papalipas lang. So ngayon, mas maganda yung talagang Natatanong balitaktakan. ngayon itong in-check dyan na prosecutor na wala mang alam yan, di ba? Marunong mag-practice sa law yan Ang ano niyan, mga in-check niyan kliyente niya sa Binondo, itong check Pero ito, congressman dyan. Sec Jing, kasi 'di ba sa under the 1987 Constitution, yung Chief Justice ng Supreme Court required lang kung ang presidente ang isinasalang sa impeachment. Kaya itong Vice President wala. Kasi merong umiepal itong si dating San Beda graduate law. Yung Rangilio Aquino na hindi naman lawyer yan. Hindi, abogado raw to sa College of Law, pero Sino? Ranhilio Aquino? law din, San Beda Graduate Graduate School. Law din. Hindi yan abogado. Sabi niya, abogado lang yan, pare na yan. Sabi niya, so that there may be no doubt sa yung sa fairness ng proceedings, pero mas maganda raw sana imbitahan daw yung Chief Justice. So, kukunin pa yung oras ng Chief Justice sa napakaraming nakapending na kaso. So, ibig sabihin Supreme niya mag-preside ang Chief Justice? Wala naman, hindi raw kasi ipinagbabawal ng Constitution. Pero hindi siya required, 'di ba? Nakalagay kasi kung hindi naman presidente. Pero parang gusto niya palabasin. Ako yung basa ko sa kanyang itong binabanggit. gunggong na ito na nag-aabogado na pare, na hindi naman abogado, wala siyang alam. Kasi hindi siya nagbabasa ng rules of the Senate. Paano mo kukunin yung wala sa rules? Hindi naman, ang rules sa Senate and also under the Constitution. Sa Constitution, very specific na if it's the impeachment of the President, Kailangan nandun Chief kailangan, Justice. that is specifically Required mentioned. siya ron. Pero in the absence of that, hindi rin pabaya ang Senado. Gumawa din sila ng rules na ang mag-preside is the Senate President. So, paano mo ngayon isisingit, babaguhin nila yung rules para lang papakinggan itong bobo na pare na ito na hindi naman abogado, di ba? Pero ako tingin ko, Sec Jing, yung parang tema ng kanyang binabanggit, parang binibigyan niya naman ng ng pagdududa yung mga binibigyan niya ng yung Senado sila nga ang nagbibigay ng duda because they are now, alam mo paring Eli, these people, itong Pinklawan, Dilawan, mga komunista, at itong mga pare na mga maleta priest at malita bishops, di ba? Anong gusto nilang mangyari? They are laying the ground. Ginugulo nila itong Senado ngayon under the leadership of the majority because anticipated nila na hindi makukonvict si VP Sara. So, ginagawa nila ngayon ng ground or they're laying the foundation na sasabihin nila ay kasi sinabi na nga namin bias yan sila. So, kaya pag hindi na-convict si Sara, magrarally na naman sila, magdidemand. So gagamitin nila ito na kausa kasi nga they were already building that non-credible itong mga senador ngayon. Yun ang totoo dyan. So wala talagang intensyon yan sila in the first place na tatanggapin nila ang verdict ng Senado. Kasi ang dami nga na lumalabas ngayon, kunwari sila mga legal luminaries Legal luminaries. Pero ginagawa nilalaso ano nila. Ano naging legal luminaries itong kamukha ni Abante Atras na may bird ba si Santa Maria, di ba? Yun na nga, yung si Ave Maria na yung yung Article 3, Section 2 na sinabing judge, pwede daw pa rin judge dyan. Nasira na ba ang ulo nito? Kaya nga sinipa ito ng FEU Kaya hanggang din lang kasi
academic lang, walang alam sa practice of law. Binabash nga ito ng mga karamihan kasi pinagtatawanan. Even the young man na anak ni Panelo, Hindi siya umubra. Hindi siya umubra. O sino pang nagkikriticize sa'yo? Si Attorney Operario, si Libayan, pinagtatawanan ka ng mga batang abogado. Hindi ka ba mahiya niyan? If I were you, huwag ka nang magbo-volunteer na magsagawa ka pa ng interview because the whole world is laughing at you. Okay. Pero pinakamatindi dito, Sec. G, kasi nagagaling sa mga abogado, may ibang napapaniwala o nililito yung isip ng tao eh. Dapat, di ba, doon tayo sa totoo at yung katotohanan. Well, alam mo, marami kasing abogado na mga empleyado lang. They have not been engaged in the practice of law. They have not been, well, 5-5 kasi ang abogado eh. Pagka nakapasa ka, maski nakakapit ka pa doon sa pasang-awa ka lang sa bar exam, naging abogado. So, gumagawa yan ng mga kanya-kanyang opinion. Yung iba naman, actually, the government is spending so much money to create trolls. They are now getting lawyers, kunyari, to talk about the issues. Pero, yung kanilang argumento ay bayad yan, karamihan dyan. Mayroon isa dito, bading. Hindi ko na lang sabihin itong bading na ito. He is giving so much disinformation. So, yun nga po, kawawa ang Pilipino because they are given so much misinformation from the mainstream media who are, of course, hindi naman nawawala yung dignidad nitong mga host or reporters because the owners are cronies. They are making money from this administration. They control the media, they control the water, they control the transportation, they control the tolls. So, sino bang may-ari ng isang station, paring Eli? Napapayagan niya yung mga broadcaster niya dahil lalaitin yung gobyerno. Di ba? Yung iba dyan, nabili na ng isang mastermind dyan sa corruption. Yung tinatawag nilang tambaluslos. So, anong choice ng taong bayan? Kaya nga, we are thankful na masigasig pa rin ang mga makonsyensya at matitino na mga vloggers, mga mainstream media, mga social media practitioners. Pero siguro maganda at dito sa, at least, talagang tuloy na impeachment, yung tao maging matalino kung sino dapat pakinggan. Yeah, sa mga sasalita. Kita naman yan sa argument. Ito nga, sinasabi ko, lumabas na yung listahan ng mga prosecutors. Unlike during the time of ERAP, na matitino yung mga prosecutors, talagang piling-pili yung mga naging kasama namin noong panahon na yan. Tapos, mayroon talagang matino din na leader ng mga prosecutors to prosecute ERAP, headed by former Speaker Sonny Belmonte. Pero ito ngayon, sino bang practitioner dyan? Unang-una, itong isang babae na pangit na yung rapist na asawa niya hindi nga niya pinapasurrender. So how can you face the Senate court when your conscience cannot you were part of illegality. Yung isa naman ang hilig-hilig sa ganon. Mga driver or security, ginaganon. Di ba? Okay. Siguro, abangan na natin sa yung magiging performance ng mga yan. Mahiya naman kayo. Okay, abangan natin. Okay, huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po, mga kababayan.